Si Aya Bisaya, isinulat ng iyong lingkod, Zaid Arinque. Siya, si Aya, masayahing bata at isang Bisaya. Nagbakasyon siya sa Maynila sa bahay ng kanyang lola Tina. Pagkarating pa lamang niya, ay napansin niya na ang pinagkakaiba nito sa lugar na tinitirahan nila sa probinsya. Ang mga bahay ay magkakalapit at ang mga tao ay gumagamit ng ibang wika sa pakikipag-usap. Umagang-umaga ay narinig na ni Aya ang mga batang naglalaro sa labas. Kaya dumungaw siya sa bintana para pagmasdan sila. Habang siya'y nagmamasid, napansin siya ng kanyang lola. Aya, gusto nimo sila makadula? Tanong ng kanyang lola kung gusto niya bang makalaro sila. Oo, lola, gusto na ako. Sagot ni Aya. Lumabas si Aya ng bahay at nanood sa mga batang naglalaro. Maya-maya, lumapit si Mina kay Aya. Anong pangalan mo? Tanong ni Mina. Aya! Maikling sagot ni Aya. Gusto ni Aya na makipaglaro sa kanila, kaya nagtanong na rin siya. Pwede ako laro sa inyo, ha? Tanong ni Aya. Anong sabi niya? Tanong ni Mina kay Nino na katabi niya. Di ko rin maintindihan eh. Sagot ni Nino. Ano salita yan? Sunod-sunod na tanong ng mga bata. Bisaya man ako, oy. Sabi ko man lang, pwede ako salidula, yung laro na tumbang priso. Hirap na pagpapaliwanag ni Aya. Tumbang priso daw! Kutya ni Mina. Priso? Priso! Sabi pa ni Nino na mas nakapagpatawa sa lahat ng mga bata. Nye! Bisaya! Pang-aasar ng iba pang mga bata. Umiyak si Aya at naisipang pumasok na lamang siya sa bahay ng kanyang lola Tina. Ang kaninang masayang Aya ay napalitan ng lungkot. Takot na rin siyang makipag-usap sa iba, baka muli siyang pagtawanan. Habang umiiyak, ay napansin siya ng kanyang lola. Oh, apo! Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng kanyang lola. Kay tinatawanan nila ako. Gusto ko man lang makalaro sila. Hikbing sagot ni Aya. Hayaan mo na lamang sila. Kaya hindi man sila sanay sa iyong binibigkas. Basta, ang mahalaga, tanggap mo ang iyong pagkatao at hindi mo kinakaya kung sino ka man. Saad ni Lola Tina sabay yakap sa kanyang apo. Kinabukasan, nanood na lamang si Aya sa mga batang naglalaro. Takot pa rin siyang magsalita. Napansin ni Mina na tahimik lang si Aya, kaya lumapit siya. Aya, sorry pala kung pinagtamanan ka namin kahapon. May pagpapakumbabang sabi ni Mina. Sorry rin, Aya. Hindi namin naisip na masasaktan ka. Sabi pa ng ibang bata. Hindi alam ni Aya ang sasabihin niya dahil nauunahan pa rin siya ng kanyang takot. Ngunit, naalala niya ang sinabi ng kanyang lola Tina na tanggapin kung sino siya at huwag itong ikahiya.
Okay lang iyon. Basta, huwag niyo nang ulitin. May lakas na loob na sabi ni Aya. Oo, Aya. Pati na tayo, ah. Tara, sama ka sa amin. Laro tayo. Pag-aaya ng mga bata. Masayang naglaro ang mga bata. At hindi na rin nila pinagtawanan pa ang paraan ng pagbigkas ni Aya. Umuwing masaya si Aya. At dito nagtatapos ang ating istorya. Sa kwentong ito, natutunan natin na tayo ay iba-iba, partikular na sa ating paraan ng pakikipag-usap. Nagkakaiba-iba tayo sa ating diin, tono, at ating pagbigkas. Ngunit, laging pakatandaan na ang wika ay ginagamit natin upang tayo ay magkaisa at magkaunawaan. Sa kabila man ng ating pagkakaiba-iba, napagbubuklod-buklod naman tayo ng ating wika. At laging pakatandaan ang sinabi ni Lola Tina, tanggapin mo kung ano ka at huwag mo itong ikahiya. Maraming salamat, hanggang dito na lamang, paalam!